Hi Boss Neb, itago niyo po ako sa pangalang Ara. Nangyari ito noong pumunta ako sa lola paning ko sa probinsya namin. Sinabi kasi ng mga kamag-anak namin na may sakit daw si lola. Kailangan ng magbabantay sa kanya. Malapit na ako nun. Pasakay na sana ako ng tricycle nang biglang tinawag ako ng isang matandang babae. May kasama siyang malaking aso. Kulay itim, dilaw yung mata at medyo mataas para sa pangkaraniwang aso. Medyo nagulat ako kasi noon lang ako nakakita ng aso na ganoon ang lahi. Pamilyar naman ako sa mga aso pero iba talaga yung asong yon. Tinitigan kong mabuti. Tinanong ako nung matanda kung interesado ba ako sa asong dala niya. Sabi niya kasi aalis na raw siya doon sa tinutuluyan niya. Maiiwan daw yung aso niya. Kawawa naman. Wala raw kasing gustong kumupkup doon dahil nga malaki na. Dagdag pa niya ay may lahi daw yun kaya medyo kinatatakutan ng mga tao. Mabait naman daw yung alaga niya at tahimik lang. Nagulat ako nung bigla itong lumapit sa akin. Yung tingin ng aso akala mo talagang nagpapaawa. Ayoko sanang kunin pero napilitan din ako dahil mukha naman talagang kawawa yung aso kung maiiwan. Malusog naman siya at mukhang walang sakit. Bala ko sana gawing bantay sa bahay namin doon sa Maynila. Isa pa ay may aso rin ako doon. Kaya tingin ko magandang ideya naman na bigyan ko ito ng makakasama at makakalaro na rin. Hinimas-himas ko yung ulo ng aso. Tingin ko magkakasundo kami. Inuwi ko sa bahay ni Lola yung aso. Madali ko yung napasunod sa akin dahil meron na siyang collar. At totoo ngang mabait yung aso. Hindi ko alam ang mararamdaman ko, Sir Neb. Dahil kahit na maganda yung nakikita ko doon sa aso, medyo nawiwirduhan pa rin ako. Hindi ko ma-explain pero yung mga galaw niya parang hindi sa tipikal na aso. Yun nga lang hindi ko rin alam kung bakit gusto ko pa rin yun. Pinakita at pinakilala ko kay Lola Paning. Matagal niyang tinitigan ng mabuti yung aso. At hindi siya natuwa rito. Saan ko raw ba ito nakuha? Kinuwento ko yung nangyari sa akin kanina bago ako nakarating sa kanila. At sinabi niyang alisin ko daw agad ito sa bahay namin at ibalik kung saang lugar ko ito nakuha. Nagtataka naman ako kay Lola pero umuo na lang din ako. Kahit gusto ko yung aso ay hindi ko alam kung bakit hindi ako masyadong komportable. Pagkatapos ko magpahinga ay agad ko ring sinunod si Lola. Nakonsensya ako, Sir Neb, nung iwan ko yung aso sa lugar na pinagbigyan sa akin ng matanda. Iniwan ko doon kahit wala yung matanda. Parang maiiyak talaga ako nun. Hindi ko naman pwedeng suwayin si Lola. Pagbalik ko sa bahay, tinanong ko siya kung bakit ayaw niya doon sa aso. Sabi ni Lola ay hindi raw yun totoong aso. Kakaiba yung laki at yung pagkilos niya. Isama mo pa yung dilaw na mata at itim na kulay. At napansin niya rin na higit sa lahat ay kakaiba din yung balahibo niya. Sir Neb, naniniwala si Lola na isang aswang yung aso na yon. At nakakasiguro siya na aswang din daw yung matandang kasabwat nito. Kakaiba raw talaga ang pamamaraan ng mga ito ngayon. Ako ang nilapitan dahil alam na inosente pa lang ako sa maraming bagay. Teenager pa lang kasi ako nung panahon na yon. Payo sa akin ni Lola na wag daw muna akong lumabas-labas dahil baka makitang nandito pa ako at baka balikan daw ako. Inabutan niya ako ng isang kwintas. Protection daw yon para hindi ako maamoy ng aswang na yon at matukoy kung nandito pa rin ba ako sa pinaroroonan ko ngayon. Hindi ko alam kung paniniwalaan ko lahat ng sinabi ni Lola. Nung gabi ring yon, binuksan ko yung bintana para magpahangin sana. Pero gano'n na lang yung gulat ko nung makita ko yung aso sa harap ng bakuran ni Lola. Kasama na ulit nito yung matanda at nakatitig sila sa akin habang nakadungaw sa bintana. Nasa likuran ko na pala si Lola Paning at nagmamadali niyang sinara yung bintana. Habang nanginginig ako sa takot,
Inutusan niya ako na isara ang pinto sa kusina. Nagmamadali naman ako sumunod. Pero pagdating ko doon ay nandoon yung aso, doon mismo sa pintuan. Handa na niya akong atakihin. Napasigaw ako sa takot. Buti na lang at sakto ang pagsaboy dito ni Lola ng asin bago pa ako masakmal. Binato rin niya ng bawang kaya yung aso nagmamadaling umalis na parang nasasaktan. Nakakapangilabot yung ungol niya habang tumatakbo palayo. Nawala na rin yung matanda. Niyakap ako ni Lola at pinakalma. Kahit may sakit siya, Sir Neb, ay lumiksi talaga yung kilos niya para lang maprotektahan ako. Madaling araw na yata nang makatulog ako dahil sa takot. Pero si Lola, nanatili siyang gising at nagbabantay sa akin. Sa huli ay si Lola pa ang nag-alaga sa akin. Tawagin niyo na lang po akong Toryo. Share ko lang itong kwento tungkol sa bodega na nasa bakuran namin. Bale, minana lang ni Mama itong bahay namin, Sir Neb. Matapos mamatay si Lolo at Lola, kami na ang tumira dito. Hindi ko na naaalala si Lolo. 4 na taong gulang pa lang ako nang mamatay siya. Kilala ko lang siya sa mga pictures sa album, pati sa mga kwento ni Mama tungkol sa kanya. Dito sa bahay namin kapag sumapit na ang dilim, wala nang tumatambay pa sa bakuran. Nandoon kasi yung bodega. At sa bodega na yon, may sumisipol daw na lalaki. Minsan kumakanta pa raw yon. Ako hindi naniniwala, Sir Neb, noong una. Kasi hindi ko pa kahit isang beses narinig yung mga sipol o kanta nung sinasabi nila. Pero sila Mama at Papa, pati yung mga kapatid ko, naniniwala na may multo raw talaga doon sa bodega. Isang gabi matutulog na sana kami nang makita ko na sira yung electric fan ko sa kwarto. Sobrang init pa naman nun kasi May yun. Summer, kaya baka maging fried lumpia ako kapag hindi ko naayos yung electric fan. Pero may problema. Naiwan daw ni Papa yung screwdriver doon sa may bodega. Naglakas loob ako na pumunta sa bakuran. Dala ko yung flashlight ni Papa. Habang naglalakad, pilit kong kinukumbinsi yung sarili ko na hindi ako takot. Kasi hindi ko pa naman nararanasan yung mga sinasabi nila. Kaya baka hindi naman talaga totoo. Binuksan ko yung pinto. Nilibot ko yung flashlight. Doon ko na narinig yung mga pagpukpok sa gilid ng bodega. Kasabay nung bawat pukpok ay may sumisipol. Ayoko sanang ilipat doon yung flashlight pero kailangan kong makita kung ano yon. Pagtutok ko ng flashlight, may lalaking nagmamartilyo ng kahoy sa gilid ng bodega. Tagos yung flashlight sa kanya. Para lang siyang usok. Hindi ako nakagalaw sa pagkakatayo. Parang na-paralyze ako dahil sa takot. Umikot yung ulo ng lalaki paharap sa akin. At mas lalo akong natakot sa nakita ko. Kilala ko yung mukha niya. Si Lolo yun. Nakatingin siya sa akin habang pinagpapatuloy yung ginagawa niya. Kumaripas talaga ako ng takbo papasok ng bahay. Muntik pa akong matisod nung oras na yon. Pero buti naman at narating ko yung kusina. Pagpasok ko, sinara ko agad yung pinto. Humahangos ako nun. Dumiretso ako sa sala kung saan nandoon sila Mama, pati yung iba kong kapatid kasi nanonood pa sila ng TV. Kinuwento ko sa kanila yung nakita ko. Imbis na mabigla, pinagtawanan pa nila ako. Hindi raw kasi ako naniniwala na may multo doon, kaya nagpakita na sa akin si Lolo. Sa mga sumunod na taon, Sir Neb, marami pang beses na nakaranas kami ng pagpapakita ni Lolo doon sa bodega. Yung kapatid kong bunso, sabi niya, kapag daw nagigising siya ng madaling araw, nakikita niya raw minsan sa bintana na sumisilip si Lolo. Parang binabantayan siya. Kapag brown out sa bahay, rinig na rinig namin yung sipol ni Lolo sa bodega. May mga oras din na makikita siya sa mismong bakuran. Naglalakad lang.
Sabi ni Mama, doon daw kasi ang tambayan noon ni Lolo noong buhay pa siya. Kaya rin daw yun ang binabalik-balikan ng kaluluwa niya. Makalipas ang ilang taon, Sir Neb, napansin na lang namin na wala nang pagpaparamdam sa bodega. Sa puntong yon, hula ni Mama, baka nakatawid na raw si Lolo sa kabilang buhay. Nahanap na siguro niya yung liwanag o baka kontento na siya sa nakita niya dito sa lupa. Pero minsan, Sir Neb, nakakamiss din si Lolo. Kahit yung kaluluwa niya na lang ang nakita ko, hindi ko pa rin maiwasang malungkot kapag naaalala ko yung mga pagpaparamdam niya. Ako po si Isa, Boss Neb. Hindi ko makakalimutan yung naging kaklase ko noon na si Monica. Transferi lang siya noon sa school namin, kaya siguro mailap siya sa lahat dahil nahihiya pa. Lagi lang siyang nakayuko, umiiwas tapos lagi ring nagmamadaling umuwi. Akala ko dahil lang yun sa bago pa siya sa school namin. Pero lumipas na ang mahigit 1 buwan ay ganoon pa rin siya. Ayaw pa rin niyang makipagkaibigan sa amin. Kaya tuloy binubuli siya ng mga kaeskwela naming lalaki. Meron ding babae na nambubuli sa kanya. Isang beses umuulan nun. Nakita ko siya sa waiting shed at wala siyang dalang payong. Kaya nilapitan ko siya at sinabi kong makisukob na lang siya sa akin para makauwi na siya. Nung una ay ayaw niya. Tumanggi siya. Pero napilit ko rin. Kasi hapon na noon, baka abutan pa siya ng dilim doon kung hihintayin pa niya ang pagtila ng ulan. Pagdating namin sa harap ng bahay nila, ay pilit niya akong pinapaalis kaagad. Hindi raw ako pwedeng makita ng nanay niya. Sabi ko hindi naman siguro magagalit yung nanay niya kung hinatid ko siya ng payong kasi babae rin naman ako. Pareho kaming babae. Pwede niya akong pakilala na kaklase at kaibigan niya. Pero sabi niya, basta raw, umalis na raw ako. Patalikod na ako nang biglang bumukas yung pinto nila. Yung nanay niya ang nagbukas. Ang sabi kay Monica, patuluyin daw ako. Napilitan si Monica na papasukin ako. Ang weird ng bahay nila, Sir Neb. Para silang may koleksyon ng mga buto ng hayop. Ganoon yung mga pang-display nila. Tapos ang baho ng amoy sa loob ng bahay nila. Kaya siguro nahihiya si Monica na patuluyin ako sa kanila. Ang isa pang weirdo ay ang nanay niya. Inikutan ba naman ako at inamoy-amoy habang tinatanong kung ano ang pangalan ko at saan ako nakatira. Nagsimula tuloy akong makaramdam ng takot. Dahil sa takot ko ay pangalan ko lang ang sinabi ko. Pero hindi ko sinabi kung saan ako nakatira. Iniba ko yung lugar na sinabi ko. Siguro ay napapahiya na si Monica sa ginagawa ng nanay niya. Sumigaw siya ng tama na at saka pinagtulakan ako palabas ng pinto. Habang naglalakad pa uwi, naglalaro sa isip ko noon na baka aswang sila kaya ganoon. Pero inisip ko pa rin na baka naman may sakit lang sa utak yung nanay ni Monica. Kaya nahihiya siya sa akin sa kinikilos ng nanay niya. Nung mga sumunod na araw ay doon na lumaki yung takot ko. Kasi mula sa bintana ng room namin sa school ay nakita ko yung nanay ni Monica na nakatayo sa tabi ng puno at nakatingin sa akin. Pangalawang beses ay nakita ko naman siya habang palabas ako ng gate ng school. Nasa kabilang kalsada siya at nakatingin pa rin sa akin. At yung pangatlong beses ay doon na talaga ako napasigaw sa takot nang makita ko siya sa CR ng school namin paglabas ko ng cubicle. Tumingin sa akin at ngumiti ng makahulugan. Papanong hindi ako mapapasigaw sa takot? Wala namang meeting ang mga magulang. Hanggang gate lang dapat sila kapag ordinaryong araw. Pero yung nanay ni Monica ay kung saan-saan sumusulpot na parang sinusundan talaga ako. Buti na lang at dumating si Monica sa CR at agad na pinalabas yung nanay niya roon. Sabi niya pasensya na raw at hindi na mauulit.
Yung huling sinabi niya bago siya tuluyang lumabas ng CR ang tumatak talaga sa isip ko. Sabi niya, yun daw ang dahilan kung bakit ayaw niya na magkaroon ng kaibigan. Dahil mapapahamak lang daw. Manahimik na lang daw ako kung ayaw kong mapahamak. Kapag daw nagsumbong ako kahit kanino, ay babalikan niya ako. Sir Neb, hindi ako nakagalaw dahil sa sobrang nervyos ko noon. Matapos ang insidenteng yon, ilang araw akong hindi pumasok. Pero wala akong pinagsabihan sa totoong nangyari. Nagpanggap na lang ako na masama ang pakiramdam ko. Tapos sa takot ko na masundan pa rin ako ng nanay ni Monica sa bahay, ay palihim akong naglalagay ng bawang at asin sa bulsa ng short ko. Sir Neb, hindi ko alam kung totoo ang mga iniisip ko o baka tinatakot lang talaga ako ni Monica. Pero kung pagbabasihan ko ay ang nakita, naranasan at naramdaman ko, ay masasabi ko talagang tama ang hinala ko na may lahi silang aswang. Gusto lang talaga siguro ni Monica na makatapos ng pag-aaral at makapamuhay ng normal. Pero dahil nga sa nanay niya, kaya siguro palipat-lipat din sila ng tirahan. Katunayan nga Sir Neb ay hindi natapos ni Monica yung taon na yon sa school dahil lumipat na naman sila. Ang kainaman lang po ay wala naman akong nabalitaan na nabiktima ng aswang sa lugar namin o kahit sa school. Sir Neb, gusto ko pong ikwento sa inyo yung naranasan ko nung nagpunta ako sa probinsya ng pinsan ko. Ako po si Herbert. Kinabukasan noon ng birthday ng pinsan kong si Shelby. Nautusan ako ng tita ko na bumili ng karne sa palengke dahil kinulang daw yung binili nila. Marami pa raw siyang aasikasuhin kaya nakiusap sa akin. Si Shelby naman busy sa pagde-decorate kaya hiniram ko na lang yung motor nila. Kaso hindi pa ako nakakalayo ay nasiraan naman ako. Alam kong malayo yung palengke sa bahay nila. Sabi ni tita, mag-tricycle na lang daw ako pero wala namang dumadaan. Nainip ako kaya naglakad-lakad na ako. Naghanap na lang ako ng ibang mabibilhan. Nagbabaka sakali na may makita akong nagtitinda ng karne sa malapit. Halos lahat na ata ng tambay at mga nakakasalubong ko ay napagtanungan ko kung saan may nagtitindang karne. Pero isa lang ang sagot nila. Sa palengke raw ako pumunta. Doon maraming karne. Hinabaan ko yung pasensya ko. Patuloy pa rin ako sa paghahanap. At sa wakas ay nakakita ako ng tindahan ng karne. Kaso Sir Neb, ang tagal nung tindera. At pansin ko rin na parang may pagkaluma na yung mga karne. Pero mukhang pwede pa naman, kaya nagtiyaga na lang ako. Nakailang beses ako ng tawag, pero walang sumasagot. Napalinga ako sa paligid. Pagtingin ko, may mga bata sa paligid. Nakatingin sila sa akin at nagbubulungan. Hindi ko alam kung may dumi ba sa mukha ko. Kaya nagpunas ako at nag-ayos agad ng sarili. Pero patuloy pa rin sila sa bulungan. Nagulat pa ako nang bigla akong kalabitin ng tindera. Sabay tanong kung bibili ako ng karne. Bigla na lang siyang sumulpot nang hindi ko napapansin. Bigla akong nagdalawang isip na bumili. Dahil hindi lang pala ang karne ang mukhang luma, pati yung tindera. Hindi kaaya-aya. Hindi naman sa panghuhusga Sir Neb, pero ang putla nung tindera at makutim na yung damit. Kayang-kaya mo ipinta kahit gumagalaw siya dahil iisa lang yung ekspresyon ng mukha niya. Seryoso na parang galit. Yun siguro ang nagpapangit ng tingin ko sa kanya. Napilitan akong bumili dahil natakot nga ako doon sa tindera. Para bang pag hindi ako bumili ay magagalit siya at aawayin ako. Pagkabili ko ay nagmamadali na akong tumalikod. Habang yung tindera ay nalingunan ko pang nakatitig pa rin sa akin. Na akala mo may ninakaw ako sa tinda niya. Napatingin ako uli sa grupo ng kabataan at nagtataka ako dahil umiiling naman ang ulo ng isa sa kanila ngayon.
para bang may gustong sabihin. Hindi ako nakatiis kaya nilapitan ko yung umiiling sa akin at tinanong ko kung bakit. Ano bang problema kako? Pero sa halip na sagutin ang tanong ko ay lumipat lang ang tingin niya doon sa tindera at saka biglang tumakbo palayo sa akin. Takang-taka ko kaya nagmamadali na rin akong umalis. Nung makita ni tita yung dala kong karne, napakunot agad yung noo niya. Alam kasi niya na hindi na yun sariwa. Mukhang malapit na raw masira. Inamoy-amoy pa niya. Tinanong niya kung saan ko raw nabili yon. Sabi ko doon sa pangatlong kanto, yung bahay sa dulo na may tindahan. Nagulat ako nung biglang mataranta si tita sa sinabi ko. Dali-dali niyang binudbura ng asin yung buong karne at binilinan ako na huwag yung gagalawin. Itatapon daw niya yon sa malayo na balot pa rin ng asin. Sabi ko, bakit? Sayang naman. Sir Neb, sabi ni tita, yun daw ay karne ng aswang. Isang beses sa isang taon ay ginagawa nila ang karning yon para gawing panlilin lang sa mga tao. Meron daw yung dasal at orasyon nila na kung sino man ang mapagbentahan nila noon ay matutuntun nila at siya nilang bibiktimahin. Kapag nakain mo yung karne ng aswang, makakaramdam ka ng panghihina. Yun na ang oras na inaamoy-amoy ka na nila at kapag mahinang-mahina ka na, ay tsaka ka nila aatakihin at gagawan ng masama. Ang hirap paniwalaan ng sinabi ni tita sa totoo lang, Sir Neb. Kung aswang yung nabilhan ko ay bakit hindi pa siya pinapaalis doon? Tsaka hindi ba natatakot sa kanya yung mga kapitbahay? Sabi ni tita, takot daw yung mga taga roon na pakialaman ang mga ito dahil nagkalat sila sa iba't ibang barangay dito. Basta ang magagawa na lang nila ay umiwas at mag-ingat. Meron pa nga raw kasing aswang na may posisyon sa barangay. Hindi ko na binalikan yung lugar kung saan ko nabili yon. Doon ko lang naisip, Sir Neb, yung dahilan kung bakit gano'n na lang kung makatingin sa akin yung grupo ng mga bata. Ako po si Roan, Sir Neb, Tubong, Bulacan. Madalas akong makinig dito sa channel nyo kahit nasa shift ako ng trabaho. Sales lady po ako sa isang mall. Bale, nangungupahan ako sa isang boarding house dito sa Bulacan. Itong kwento na ito ay tungkol sa kapitbahay namin na talaga namang masama ang sinapit dahil lang sa isang puno. Tapat lang ng boarding house namin yung bahay nila. Malaki silang pamilya. Bale, yung mag-asawa ay may 6 na anak. Malaki rin naman yung bahay nila kaya kasyang-kasya silang lahat doon. Sa bakuran ng bahay nila, may malaking puno ng nara na sa pagkakaalam ko base na rin sa kwento sa amin ng landlady namin, nasa 5 dekada na raw nakatayo doon. Sobrang laki nung nara na kahit sa kwarto ko, kita yung mayabong na dahon at mga sanga ng puno. Usap-usapan na sa lugar namin na humingi na raw ng permit sa barangay yung mag-asawa para ipaputol yung puno. Yung matatanda sa amin, binalaan na yung pamilya na sa tagal nang nakatayo ng punong yun doon, sigurado raw na may mga engkanto o diwata na nagbabantay sa bahay mula sa punong yun. Pero yung asawang lalaki ay ayaw maniwala. Moderno na raw ang panahon natin para maniwala pa sa mga engkanto na yan. Natuloy nga yung pagputol ng puno. Simula noon, nagkandalechi-lechi na yung buhay nung mag-anak na yon. Sabi nung asawang babae, nag-iba raw yung pakiramdam niya simula nung maputol yung puno. Parang may kung anong proteksyon daw ang naalis sa bahay nila. Ilang beses na disgrasya yung asawang lalaki. Lagi namang mga minor injuries lang pero nakakapagtaka pa rin. Yung mga anak nila naging sakitin. Kahit yung asawang babae, sabi niya, madalas daw sa gabi ay hindi siya makatulog. Para raw kasing may nagmamasid sa kanila mula sa bakuran ng bahay. Nagkasundo lahat ng tao sa barangay namin
na kaya nangyayari ang kamalasan na yon ay dahil pinaalis nila yung bantay ng bahay na nakatira sa Nara na nasa bakuran. Naniwala sa amin yung asawang babae kaya nagpatawag siya ng albularyo. Tama nga ang hinala naming mga residente. Sabi ng albularyo, lahat ng mabubuting engkanto raw na nakatira doon sa bakuran ay nagsialisan na dahil sa pagputol noong punong Nara. At dahil nga wala nang mababait na engkantong bantay, tsaka na nagsilitawan itong masasamang engkanto na ang hatid ay puro kamalasan at sakit sa pamilya ng kung sinong nakatira. Dagdag pa ng albularyo, pwede niya raw proteksyonan ang buong bahay pero kalaunan ay masisira din daw ang proteksyon dahil sobrang lakas ng itim na enerhiya nitong mga engkanto na mas mabuti raw na lumipat na lang ng bahay. Yun nga po ang nangyari, Sir Neb. Matapos ang 1 taon ulit, lumipat na sila ng bahay. Siguro hindi na nila kinaya yung kamalasan na hatid ng mga masasamang engkanto. Hanggang ngayon, Sir Neb, ay abandonado pa rin yung bahay. Walang gustong bumili dahil sikat nga sa barangay yung kwento ng pamilya na dating nakatira doon. Naisip ko, siguro ngayon nagsisisi na yung asawang lalaki sa ginawa niya. Kung hindi lang sana nila pinutol yung puno sa may bakuran, baka dito pa rin sila nakatira hanggang ngayon.